Para po sa nagtatanong, sa magaganap po na preliminary conference sa February 2028, inatasan po ng Korte Suprema, dahil tayo po ay nag-file ng motion na mag-issue ng subpoena ducis tecum, ilabas po yung enrolled bill at ilabas din yung tinatawag nating kopya ng General Appropriations Bill. Ang utos po ng Korte Suprema ay isumite by personal service not later than February 24, 2025 at 12 noon. Ang inaatasan po nila dyan ay ang respondents, yung pong House of Representatives Bills and Index Service, yung Secretary General, yung Speaker of the House. So yun po ang kautusan, ito po yung kautusan o advisory ng Korte Suprema na ilabas po ng mababang kapulungan yung original copy of the enrolled bill. At inuutusan din po sila na ilabas yung original copy of the 2025 General Appropriations Bill. Ito po yung kopya. Baka hindi malinaw, pakita ko lang ho. Dahil dito sa ating pahina, totoong impormasyon lamang, totoo at makabuluhang impormasyon po ang inyong mapupulot dito sa ating pahina. Bakit po tayo natutuwa? Kasama yung mga petitioners, kasama si Congressman Sid Ungap ng 3rd District ng Davao City at ang mga kilalang abogado na kasama kong petitioners. Natutuwa po tayo dahil marami na pong media outfit, yung traditional media ang binabanggit ko, pati po yung miyembro ng new media, ang dami na pong humingi ng kopya ng enrolled bill. Hanggang sa ngayon, hindi po sila sinasagot ng mababang kapulungan. Ayaw pong magbigay ng kopya ng Secretary General ng House of Representatives. Ayaw pong magbigay ng kopya yung tinatawag na namumuno sa House of Representatives Bills and Index Service. Ayaw po nilang magpakita ng kopya at sadyang pinahihirapan ang lahat po ng mga interesadong Pilipino na makita yung kopya nito. Bagamat last week ay doon po sa isa nating pagla-live, nabanggit ko po sa inyong lahat na sa ating pong pagsasaliksik, meron tayong nakita dyan sa archive section ng House of Representatives, na yun nga po ay blanco po yung pirma ng Speaker of the House. Blanco po yung pirma ng Senate President. Blanco po yung pirma ng Senate Secretary. At blanco po yung pirma ng Secretary General ng House of Representatives. Yan po yung nakita natin sa archive section ng House of Representatives. Ano po ang implikasyon nun? Pag sinabi po nating archive section, yan po yung taguan ng mga original na kopya ng mahalagang dokumento. Kung blanco at walang pirma, yung kopya ng enrolled bill, diyan po sa archive section na ating pong nakita ng ating research team last week, diyan sa archive section, ibig sabihin, wala silang maipapakitang enrolled bill na hinihingi ng Korte Suprema. Naiipit na po sila. Mahalaga ito, buti na lamang nagsaliksik yung ating team, tingnan natin kung meron silang mailalabas na kopya ng enrolled bill na pirmado ng Pangulo ng Pilipinas, ng Senate President, ng Speaker of the House, ng Senate Secretary, ng Secretary General ng House of Representatives. Dahil pag meron silang naipakitang dokumentong pirmado, lumalalim at dumarami ng dumarami ang mga krimen na nagaganap at kanilang ginagawa. Sapagkat wala akong makita roon. Hanggang ngayon, wala pong makita. From YouTube FB Eat Abroad, just a quick question. Did the House of Representatives actually respect the 10 days to file their comment period, non-extendable period by the Supreme Court, or they ignored it? We have yet to get a copy of whatever comment or pleading that they have filed. Should they have filed anything? Wala pa ho tayong nakikita. Wala pa ho natatanggap ang ating mga abogado ng kopya ng kanilang komento, kagaya ng pinag-uutos ng Korte Suprema. Subalit ang maganda ho roon, meron na nga hong preliminary conference na magaganap sa darating na next week, February 28,
At yung hinihingi natin na subpinahan at ilabas, utusang ilabas, yung kopya ng enrolled bill at yung kopya ng General Appropriations Bill, kinatigan rin po ng Korte Suprema. So dito nakikita natin, dahan-dahan tayo nagtatagumpay, bagamat 65% na po ng 2025 budget had been released by the Department of Budget and Management sa iba't ibang ahensya at departamento. Tinutuloy po natin ito para sa sambayan ng Pilipino. Whether what we're going to have later on is just a paper victory, at least we will be able to have legal and moral victory at hindi na tularan itong baluktot na pagpapasa ng budget sa ilalim ng Marcos administration. So maganda po ito, naiipit po sila, tingnan natin. Kaya ko po ito binabalangka sa ating pagla-live ngayon. Fair warning. Fair warning sa lahat ng matitino at mabubuting empleyado ng mababang kapulungan. Fair warning sa inyong lahat dyan na matitino at mabubuting loob na empleyado ng House of Representatives, ng Committee on Appropriations, pati na ng Committee on Finance ng Senado. Huwag po kayong magpapagamit. Huwag po kayong magpapabudol. Huwag kayong susunod sa illegal na kautusan ng kahit na sino pang higher-ups. Huwag po kayong papayag, maiipit po kayo. Ipit na po ito. Wala silang maipakitang kopya ng enrolled bill. Wala. At hinihingi natin yung kopya ng General Appropriations Bill dahil iahambing po natin yan. Doon sa ating nakita at nakita naman ninyo, may tatak, may stamp na received ng House of Representatives Bills and Index Service blanco. Pag itong may pakita nilang enrolled bill ay meron ng mga halaga, lalo po silang malulubog sa kumunoy na sila rin ang gumawa. Kaya yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa mababang kapulungan, dyan sa Senado, huwag po kayong magpapagamit, huwag kayong susunod sa illegal na kautusan ng higher-ups, ilalaglag kayo niyan. Nakita naman ninyo nung naiipit na sila, sinong tinuro? Kasalanan daw ng mga miyembro ng Technical Working Group, kasalanan daw ng mga technical working staff ng mga congressmen at senador. Mantakin ninyo, nung nagkabuhol-buhol na, sila ang nagnanakaw ng bilyong-bilyong piso, ilalaglag yung mga matitino, mabubuti at honest na empleyado ng House of Representatives at Senado dahil lamang sila ay miyembro ng Technical Working Group o Technical Working Staff. Mag-iingat po kayo, wag po kayong susunod. Ito po ay kautusan na, pinapakita ko po sa inyo. Ito po ay kautusan ng Korte Suprema. Inatasan na po ang mababang kapulungan at ang Senado, ilabas ninyo ang kopya ng enrolled bill on or before noon of February 24. Pinalalabas na rin po ang kopya ng General Appropriations Bill. Mahalaga ito dahil dito ikukumpara natin yung kopya ng Vice-Cam report. Yung Vice-Cam report na ratified, approved, signed, and filed before the House of Representatives Bills and Index Service na nagpapakita at naipakita natin panay blanco. 28 items blanco, nagkakahalagang higit kumulang ay 241 billion pesos. Inatasan na ng Korte Suprema ang mababang kapulungan na ilabas at ipasa ang orihinal na enrolled bill at ilabas na din ang orihinal na kopya ng 2025 General Appropriation Bill sa February 24, 2025. Natutuwa si Attorney Vic Rodriguez at iba pang petitioners dahil sa wakas ay malalaman na ang katotohanan. Nabanggit din ni Attorney Vic na sila ay may nadiskubre sa archive section ng House of Representatives na blanco ang pirma ng Speaker of the House, Senate President, Senate Secretary, Secretary General ng House of Representatives. Ang archive section ay taguan ng mga orihinal na kopya ng mahalagang dokumento. Para po sa kabuuang video mga kababayan, ay maaari po nating bisitahin ang Facebook page ni Attorney Vic Rodriguez at i-follow na din po natin siya upang lagi po tayong updated sa mga issue sa ating bansa. At wag na wag din po natin kalimutan si Attorney Vic Rodriguez sa darating na eleksyon
number 56 po sa balota dahil posible po ang pagbabago kay Attorney Vic Rodriguez. Sa mga komento ninyo mga kababayan at mga opinion, please comment down below para ating pong talakayin yan. Kung ano po yung opinion nyo dito sa mga narinig nyo pong naging pahayag ni Attorney Vic Rodriguez at sa naging hakbang po ng Korte Suprema ng ating bansa. So, abangan nyo pa po yung mga susunod pang mga kaganapan dito po sa ating channel at sa Facebook page po ni Attorney Vic Rodriguez. So ito lang po ay ilan sa mga video clip na ating highlight ngayon dahil napakahaba po ng live video ni Attorney Vic, kaya tayo po ay kumuha lamang po ng maaari nating i-topic dito sa ating channel. Muli maraming salamat kay Attorney Vic Rodriguez sa walang sawa niyang pagsasalita sa katotohanan. At itong plataforma niya, itong ating platform na ginagamit ay naway magbigay po sa inyo mga kababayan ng kalinawanan at pag-unawa po sa nangyayari po sa ating bansa. So hanggang dito na lang muna mga kababayan at maraming salamat sa inyo.